Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mega love shout out to Eunice Blas. Siya nag-request ng vlog na ito. Paano nga ba daw kapag hindi sila nagkakaintindihan ng amo niya kasi hindi marunong mag-English and siya hindi rin marunong mag-Cantonese. So, ang first is by sign language and minsan ganun ginagawa ko kasi yung matanda doon sa parents ng amo kong babae, hindi sila marunong mag-English. So, salita sila ng salita and ako, hindi ko naiintindihan. Ang ginagawa ko is tinitignan ko yung sign language nila. And halimbawa, nandyan ako and nakaharap sa amin yung isang bagay. Halimbawa, may ini-explain siya tapos hindi ko naiintindihan. Tinitignan ko na lang kung ano yung tinuturo niya. Halimbawa, gusto niya palang sabihin yung upuan ng bata is dalhin ko doon sa may mesa. So, ganun, tas punasan, tapos nung bago ako kumain ako doon, so hindi ko alam kung anong gagawin kasi walang sinabi kong hugasan ko, hindi. Tapos sabi niya wag ko daw hugasan yung mga sign language lang, sabi niya wag kong hugasan yung mga pinagkainan nila, yung hugasan ko lang daw is yung pinagkainan ko. Tinuro niya sa akin yung pinagkainan nila. This one, no, sabi niya ganun. No, sabi niya ganun. Tapos this one, yeah, you can wash, sabing ganun. So, sign language lang and mag-aral ka konti. Matutunan mo din yan. Alam mo yung mga kaibigan ko dito, 8 years na sila, 5 years na sila, 3 years yung isa. Ang galing na nila mag-Cantonese, so naiintindihan na nila. And ako, konti lang, kasi hindi ko naman pinangarap na aralin yun kasi yung amo ko, magaling naman sila sa English and kahit yung bata, ang galing-galing na 5 years old, ang galing na nga sa math. Hindi ko masyadong na matuto mag-English kasi mag-Cantonese kasi nga okay naman. And mas gusto ko din na mas mabilis kasi ako magsalita and ayoko din na makarinig ako mamaya may sinasabi pala sila again sa akin and naiintindihan ko yun. Pero minsan tinatanong ko sa bata yung mga simple lang na mga salita and tinatandaan ko. Ayan. So, aralin mo siya pa konti-konti. Merong mga vlog sa YouTube kung ano yung ang mga nila, salita nila. Yung kaibigan ko, ang galing niya na Nico, ganun. Magaling na sila intindi ng Cantonese. Madali lang daw matuto. Depende lang talaga sa'yo kung gusto mong matutunan. Kaya, anuhin mo na lang din, pag-aralan mo na lang din, yun lang talaga yung choice mo. Aralin yung salita nila. Kung gusto mo naman talagang matuto, madali lang naman talaga daw. Ayun lang. So, yung mga yatye, yung mga number, mga sap-yat, mga ganyan. So, alam ko na yan. Ang ko lang, yung mga konti, yung mga emgoy, thank you. Yung isa na emgoy, excuse me. Doche, salamat. Doche say, maraming salamat or thank you so much, ganun. And then, yung isa is, sikfana, kain na, and then Nico, this one, this, ayan, Nico is this, sabi ganon. Natutunan ko yan sa alaga ko pa konti, gidoche, parang ilan na lang, gaano na kadami, ganon ata, so konti-konti, faitila, pastor, jaula, alis na, may isa pa yan yung pagpapunta, nakalimutan ko, pero yung matututo ka talaga pagka gusto mong matuto. Ako, 7 months pa lang, pero naintindihan ko na konti yung mga salita nila. Hindi ko lang inaral talaga, pero minsan na nagigets ko and minsan nga nag-uusap sila about sa bag. Hindi ko alam, basta alam ko lang na bag yung pinag-usapan nila. Pero yung bata kasi may bag na ganun. And binigay ko sa tatay yung isang paper bag na ganun. Tapos sabi ng bata, bakit nasa'yo yung paper bag ko? Akin yan eh. Sabi ko, tapos nag-reason out yung papa. Tapos sabi ko, hindi yan sa'yo, iba yan, sa kanya yan. Sabi ko ganun. So nagulat yung lalaki na naintindihan ko yung salita nila. So, pakonti-konti matutunan mo din yan. Lalo pagkakahirap mo sila or pagka may mga topic kasi minsan na madali lang intindihin na yun yung pinag-usapan. Ayan. So, ano pa ba? Yun lang naman. And sa OWA, matututo ka din naman. Anuhin mo lang. Aralin mo lang talaga. Ako natuto ako kaso pinabayaan ko. Pinabayaan ko. Ayoko nang ayokong intindihin. Dagdag pa yan sa stress ko sa buhay. Ayan.
mas binabasa ko yung yellow card namin, yung binibigay sa airport na para anuhin yung mga karapatan ng OFW. Yun yung mga binabasa ko, yung mga karapatan natin. Ayun yung inaano ko, yung ina-upgrade ko yung utak ko na dapat kahit bago ako dito, updated or ako, hindi ako tatanga-tanga. Kasi minsan, first timer, 9 months, di mo pa alam. Dapat alam mo na yung mga ganyang bagay para in case na ikaw yung nandyan, kaya mo nang yung ipagtanggol yung sarili mo. So, ayun lang, mas ko yung pag-aralan yung sa yellow card. Ayan, so ano pa ba yung ma-share ko? Paanohin yung ng bata, ugali ng bata, or paano siya pasundin. Ayun, so nagulat yung nanay kasi nga, pagka may mali kasi ang bata, tapos sinusumbong ko sa nanay, tapos papagalitan ng nanay, and hindi nakinig sa akin nung sinabihan ko, sinasabihan ko yan, si, you didn't listen? Basta parating si, ganun. Yung, ako lang yung naggaganyan ng salita, ng si, ganyan. Tapos, parang naglulukuhan kami ng, pinapainom namin ng gamot yung, yung bata, and then, parang, tinutokso niya ako. Sabi niya, Guy Chibin, baby back, Guy Chibin, parang niya, sinasabi niya na daw, marami daw akong pimples, marami daw akong eyebrows, marami akong balahibo, kulot yung buhok ko, ano pa ba yung sinasabi niya, parang binubuli niya ako. Tapos sabi ng nanay, yung nanay, ganyan kasi yung ugali ko kapag sinasabihan niya ako, baby ba, Guy Chibin, gaganon niya siya sa akin. Tapos gaganyan ako, parang naging ugali ko na pangtakot ko sa kanya yung, ganyan. Tapos, biglang, nung gumanyan nung nanay, tumawa ako kasi ginaya ng nanay yung ginagawa ko. So, tumawa ako. Tapos, sabi niya, why are you laughing, Jen? Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi ako tumawa. Sabi niya, tumawa ka. Tapos sabi niya ulit, Guy Chibin, baby ba? Guy Chibin? Tapos yung nanay inulit-ulit. Tapos tumawa ulit ako, malala na yung tawa ko. Sabi niya, si, sabi niya ganun. Tapos nashock yung nanay, oh, it's you, Jen. Sabi niya ganun kasi naririnigan ng nanay pag pinapangaralan ko yung bata. Parati kong sinasabi yung salita, si. Sabi niya, it's you, Jen. She get it from you. Sabi ganun ng nanay. Tapos natawa na lang ako talaga. Kaya yung kung ano yung tinuturo nyo talaga, guys, natatandaan niya ng bata, lalo ito 5 taon, kung ano pala talaga yung tinuturo. Ngayon naintindihan ko na kung ano yung tinuturo sa ng nanay, kung ano yung turo ng mga nakakasalamuha ng bata, yun yung magagaya niya. So buti na lang sa akin ganun yung nagaya niya. And ayun nga, nagdo-drawing kami always, nakikita ng nanay, hinihiram ng bata yung cellphone ko, sinisearch namin yung number blocks and may mga dinodrawing kami doon. So nagugulat yung nanay is nag-i-improve na yung bata sa pagdo-drawing. Yung bahay niya nga ngayon may hagdan na, 'di ba sa Pilipinas pag gumawa tayo ng bahay, yung bahay natin tapos may bintana dito sa gilid tapos may pintuan tapos nilalagyan natin ng hagdanan. So ganun yung drawing ko kasi sa Pinas. Sa kanya dito bahay lang ganyan tapos pintuan, walang hagdan. Tapos sabi niya, ikaw nga mag-drawing ka ng bahay nyo. Ikaw, mag-drawing ka ng bahay. So, nag-drawing ako ng bahay, nilagyan ko ng hagdan. Ngayon, guys, kada drawing niya ng bahay, may hagdan na yung bahay niya. Nagtataka yung nanay, saan niya nakuha yung hagdan. Ayan, so nakuha niya yun sa akin. Sabi ko sa akin, mom, kasi pinadrawing niya ako last time. Tapos, may hagdan yung bahay na ginawa ko. Ayun, ginaya niya. And then, may mga bond paper yan siya na may mga drawing. So, gusto kong itapon. Pero, bawat buklat, kasi tinutupi niya yan. Yung parang tupi natin na maliliit. Wala na ako dito. Binibigyan niya na ako eh. Tapos, gusto kong itapon. Pero, bawat tingin ko, puro pangalan ko yung nandun. Jen Wong. Alam niyo kung bakit Jen Wong? Jen yung pangalan ko. Pinapili niya ako ngayon. Ano gusto mong apelyido? Lau or Wong? Sabi niya, Jen Lau or Jen Wong? Sabi ko, Wong na lang. And then, ngayon, puro Jen Wong yung makikita mo sa papel na may mga drawing na bahay, may araw, clouds, ano-ano pa, may bata, ayan, tapos happy birthday, Jen Wong, Jen pick up, Jen Wong pick up. Kasi dito sa school nila, guys, pwedeng i-pick up, maglagay ka ng papel, tas lagay mo dyan, Jen pick up, ayan, so, pipick upin mo ngayon yung bata doon sa school, kasi yung iba hinahatid sa bus, so, ang daming mga puro Jen, kaya kahit gusto kong itapon yung mga drawing niya ng mga bond paper na nagkalat dito sa bahay, pag binuklat ko, nakita ko na puro pangalan ko yung nandun, tinatabi ko na lang. Ayan, so ganun ko siya na napasunod or ganun ko siya na
Kaya pag papipiliin uli ako or papiliin ako ng bata na aalagaan or ano, sila pa din yung pipiliin ko, siya pa din yung pipiliin ko kasi parang napamahal na ako sa kanya, parang kapatid ko na siya, ganun. So ayun lang guys, thank you so much for watching, bye bye.